um, sangkap po siya ng buhay natin. Kumbaga, dahil sa mga bagay na 'to, ano po, may mga may mage-gain tayo sa mga ganitong klaseng sitwasyon na meron po tayo ngayon. So, kung naririnig po natin ang bawat isa, iba-iba, ano po, at, may malalim, may mababaw, may mga bagay na simple lang kung titignan, ano po, pero andun pa rin yung faith natin na ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay. So, dito po ano, ngayong gabi, tayo po ay, pupunta sa Revelation po ano. Pero bago po 'yan, siyempre hingin po natin ng gabay sa Lord. Ayan, dito po tayo sa Revelation 3:11. Sabi niya po dito, "I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown." So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay, mag-pray, manalangin muna. Lord, Ama naming banal, maraming salamat Panginoon sa oras na 'to. Maraming salamat Lord sa bawat buhay Panginoon na narito, na willing makinig Panginoon sa iyong mensahe ngayong gabi. Salamat Panginoon sa paggamit mo muli, Lord God, sa aking buhay upang maihayag ang iyong mga salita. Kayo po ang manguna Lord, kayo po ang magbigay wisdom sa bawat isa. Gamitin niyo lamang po ang aking bibig upang maging mouthpiece Panginoon kung ano man. Lord God, ang nais mong ihatid sa bawat isa. Nawa Panginoon ko ang abing ito. Maghiwa-hiwalay po kami na may dalang blessing sa aming puso at nawa Lord God, ano man ang masambit masabi ng aking mga bibig, ay maging, kapaki-pakinabang sa buhay ng bawat isa at mai-apply sa aming buhay. Maraming maraming salamat Lord, dinisin mo nga po ang aking sarili Panginoon, ang aking puso Lord God, ang aking isipan ay ituon mo Panginoon sa mensahe na nais mong ilatag ngayong gabi. Maraming maraming salamat Lord. Kayo po ang bahalang gumalaw sa buhay ng bawat isa at itinataas ko po sa inyo ang gabing ito. Thank you Lord, thank you Jesus. In Jesus name we pray. Amen and amen. So dito po ano, sa Revelation 3:11, sisimplihan lang po natin. Sa bawat araw po kasi ng buhay natin, dumadanas po tayo ng mga pagsubok. Dumaranas po tayo ng minsan ang saya mo, minsan nawawalan ka ng hope, 'di ba? Minsan na nafi-feel mo na parang mag-isa ka na lang, 'di ba, na lumalaban. So alam mo na andiyan ng Lord, nakaka-feel ka pa rin ng parang sobrang low, 'no, ng sarili mo, yung self-esteem nawawala, yung confident mo parang nagkukulang na. So dito po sa mga nararanasan natin, bilang isang mananampalataya, 'yan, bilang isang anak ng Lord na nakakakilala tayo sa Panginoon, nando'n yung mga bagay na bakit kaya nangyayari ang lahat ng ito sa buhay natin? Bakit natin nararanasan yung mga bagay na ganito? Ano kaya ang nais ng Lord sa buhay po ano, ng bawat isa? Ano kaya ang nais niyang palagi nating tandaan, palagi nating baunin, palagi nating, ah, i-remind sa sarili natin bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong bagay. So dito po sa Revelation 3:11, ano po, ang sabi niya sa Tagalog, 'di ba, English po kasi ito. Sabi niya po sa Tagalog, wait lang po, i-o-open ko lang. Ayan. Sabi po niya dito sa Revelation 3:11, patulong po ako ano sa mga ano, "Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw kahit sino ang gantimpalang inihanda para sa inyo." So dito po ano, may pangako ang Panginoon, 'no? May sinasabi po siya na 'wag tayong bumitiw. Kung ano man po ang nilakaran natin nung una nating makilala ang Panginoon, kahit na napakahirap ng pinagdadaanan natin, lagi niya sinasabi niya po dito malapit na siyang dumating. Kaya kung ano man ang meron ako ngayon, meron po kayo ngayon. Tayong lahat, kung ano man ang meron tayo sa panahon na 'to, kahirapan man 'yan, tagumpay man 'yan, 'di ba? Nagkakaroon ka man ng, parang nauubusan ka ng pag-asa, kasama po lahat 'yan. 'Di ba? Kasama lahat 'yan. Huwag tayong, 'wag nating hayaan anuman ang meron tayo sa panahon na 'to ay mabitawan natin dahil lang sa mga nararanasan natin. So that no one will take your crown. Ano po kaya ang ibig sabihin ng Lord? So dito po, dinagyan ko po ng title, salamat sa Panginoon sa wisdom. Ang title po natin, "Do not let others take your crown." Kasi sa'yo 'yan.
Huwag mong hahayaan na ang iba, ano po, ang magdedesisyon, 'di ba? Magsasabi, magko-conclude ng buhay mo, ano po, mag-i-impart sa buhay mo, kasi ikaw 'yan, 'di ba? Pinili ka ng Lord. God chosen us para dun sa mga bagay na gusto niyang mangyari sa ating buhay. Pinili ka ng Panginoon para maging isa ka, ano po, na mag-share sa kanyang mga salita, no? Maging makita sa buhay mo kung ano ang nagagawa ng isang Jesus Christ sa buhay ng isang tao pag ito ay nanampalataya. So dito po ano, do not let others take your crown. Kasi para sa iyo 'yan. Binigay yan ng Lord sa iyo. Ano po, laging sinasabi ng Panginoon, lagi nating alam yan na malapit na siyang dumating, kaya do not let others take your crown. Ano po kaya ang crown na ito? Tindahan lang po natin ano bilang isang ako po ay baguhan pa lamang na nag-aaral ng salita ng Diyos sa mahigit isang taon. Lagi ko pong iniisip, lagi pong pumapasok sa isip ko, sabi ko, ano ang magi-gain ko sa mga bagay na 'to, 'di ba? Lagi ko pong binubulay-bulay, sabi ko, ang hirap na ng pinagdaanan ko na ganito, sabi nila, 'pag nakilala mo ang Lord, 'no, magiging magaan. May mga nagsasabi na, "Kumapit ka sa Lord." Bakit sinasabi na kumapit ka sa Lord? Pero nung kumapit ka, napakadami ng dumating, napakadami ng pagsubok. Kasi pala ang prayer ko, ang lagi ko pong sinasabi, "Lord, ano man ang dumating na sitwasyon, ano man ang maging problema, no, hindi ko po hinihingi yung solusyon, ang sinasabi ko, patatagin mo ko." No, palagi ko pong sinasabi, patatagin mo ko, wag mo kong iiwanan, wag mo kong bibitawan, kung ano man ang darating, patatagin mo pa ako. Kaya ang lahat po ng dumadating, ayan, challenges, kasi yun ang hiningi ko sa Panginoon, katatagan. So dito po, ano po ba ang crown? 'Di ba? Siguro po ano, familiar naman po ang bawat isa kung anong ibig sabihin ng crown or corona. Dito po ano, ang crown po kasi symbolizes, sabi ito, crown symbolizes of authority. Oh, authority pala. So bilang isang mananampalataya po, ano, may authority pala tayo. Kasi may ibibigay ang Lord eh. 'Di ba? Meron kang magiging na crown from heaven. Malalaman po natin 'yan sa mga susunod na matatakal po natin. So usually po ano, ang crown ay made sa 'yan, nakikita po natin sa ano, sa screen, 'di ba? Gawa sa iba't ibang klaseng bato, puwede sa ginto, puwede sa mga diamonds, sa mga rubies, 'di ba, napaka-expensive, napaka-precious, napakaganda, 'no, ng mga crown na ito. Ito po ay nagsi-symbolize ng, authority. Kasi nasa ulo siya, eh, nasa taas, ng taas ng ulo natin. So ito palang crown na ito, 'no, 'pag sinabi po nating crown, napakabuti ng Panginoon bilang tayong mananampalataya. Magkakaroon pala tayo nito. Pero hindi siya, sabi nga, 'no, sabi po sa number one, when it comes to our faith as a child of God, iba pong crown ang makukuha natin. Hindi crown ng hari, 'no, hindi crown ng mga namumuno tulad po sa ano, sa mga ibang bansa na meron silang crown sa ulo. Sa atin po kasi hindi natin 'yan makikita. Hindi 'yan isang klase o isang bagay dito sa mundo na makikitang nakapatong sa ulo ni Ma'am Shi, sa ulo ni Nanay Andrea, sa ulo ni Pastor Randy, 'di ba? Sa ulo ni 'di ba, sa ulo ko, wala po tayong ganyan. Pinapakita ko lang po kung ano yung po puwedeng maging itsura ng isang crown, ng isang isang precious crown, ng isang crown na napaka-expensive. So, puwede pala tayong magkaroon ng ganito, 'no, hindi nga lang yung crown na nasasanla, 'di ba? So, when it comes to our faith as a child of God, 'yan, meron po tayong five, uy, ang dami. Five heavenly crowns that believers can receive in heaven. Meron pala tayong ganito, tunay po. Meron po tayong mga crowns na makukuha once, ah, we believe na tayo po ay anak ng Lord, nilakad natin, pinatotoo natin, pinanindigan natin, 'no, at, pinakita natin, inimpart natin sa ibang tao na tayo ay anak ng Diyos. So dito po, tayo po ay magpatuloy, kaya po ang ating, main verse po ay sa Revelation 3:11. Sabi po sa number one, the imperishable crown. Ano po kayang ibig sabihin ng imperishable crown? Incomparable. Hindi mo siya maikukumpara sa kahit anong crown na meron dito sa mundo. So dito po ano,
dito po sa crown na to, the imperishable crown, sabi po sa 1 Corinthians 9:24, sabi niya, do you know? Ito po, nasa screen po natin. Do you know that in race, all the runners run, but only one gets the prize? Sabi niya, run is as a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. So dito po kung titignan natin, sino po ba ang makakakuha ng mga ng imperishable crown na to? Siyempre yung mga lalakad lang. No, yung mga magpapatuloy, magtsatsaga, yung maniniwala, 'di ba? Yung mga kahit na ang dami mong pinagdadaanan, ipagpapatuloy mo, itataas mo ang pangalan ng Panginoon kasi alam mo may Diyos tayo. Alam natin na may Diyos tayong magso-survive sa lahat. So dito po ang imperishable crown. Ano po? Ito po yung crown na endless. Wala siyang katapusan. Sobrang wala siyang katapat na crown. As long as na ikaw bilang isang mananampalataya nagpapatuloy ka. Nasa iyo 'to. Bilang isang mananampalataya, as long as na naniniwala ka na andiyan ang Lord, no? Laging nakagabay sa iyo, andiyan ang Lord, no? Na hindi ka niya iiwan, as long as nakikita ng ibang tao sa iyo na ikaw ay nananatiling anak ng Diyos kahit na ano man ang dumating na bagyo sa iyong buhay, kahit anong challenges pa 'yan, nasa sa'yo, nasa sa atin bilang mananampalataya ang imperishable crown. So number 1 po napakabuti ng Panginoon. Kasi dun po sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, never po nilang maiintindihan 'to. Never nilang makukuha o mage-gets ano ba ang tinatakbo natin sa buhay na 'to bilang isang Kristiyano. Ano ba ang 'di ba, ang makukuha natin sa buhay na ito bilang isang Kristiyano. Bakit ka ba nagpapatuloy bilang isang Kristiyano, 'di ba? So dito po ang imperishable crown, ito po ay isang klase ng crown na kahit na madaming kasi may mga Kristiyano din naman pero iba po kasi yung way ng praise and worship nila sa atin. 'Di ba nakikita natin na meron silang rebulto, meron silang ganito, meron silang ganyan. Sa atin po kasi we praise and worship the Lord in spirit and in truth. So sa atin po hindi natin kailangan parang walang physical na crown na ibibigay sa atin. Sa kanila po kasi may mga ino-honor sila yung mga gano'n. Sa atin po kasi bilang isang mananampalataya, lahat po spiritual, 'di ba? So ang imperishable crown, no, nakukuha po 'yan ng mga believers na nagpapatuloy anuman ang danasin sa buhay, anuman ang maging dahilan para tayo ay tumigil pero nagpapatuloy pa rin kahirapan, pinansiyal, 'di ba? Nagpapatuloy pa rin, no? Tayo po ay magagawa na ng imperishable crown. So sinasabi lang po dito, yung mga mananampalataya like mga evangelist na hindi napapagod mag-save ng mga souls kahit na ang daming pagkukulang, 'di ba? Yung financial, actually sa pagmi-mission, ganyan. May mga bagay na hindi naman nila wala silang gagastusin. Actually, lalabas sila na God will provide. Laging yun lang ang dala nila. Pero dahil nakikita ng Panginoon kung paano lakaran, nakikita ng Panginoon na nagpapatuloy ka kahit na nahihirapan ka. Tingnan niyo po yung crown na makukuha natin sa Panginoon, sobrang hindi siya puwedeng i-compare sa kahit anong crown dito sa mundo. So dito po nakikita natin na kailangan talaga natin yung kasama dito sa imperishable crown yung pagiging obedient natin. No, kung gusto mo ng imperishable crown dapat yung pagiging obedient natin sa Panginoon andun pa rin, hindi siya nawawala. 'Di ba bilang isang evangelist o bilang ako po na mananampalataya na kapatid niyo lang, ako po nagpapatuloy kahit na ang dami po talagang pupuwedeng humadlang, sa paglilingkod. Pero nagpapatuloy pa rin tayo kasi alam natin na sa end ng race na 'to, sa end ng ginagawa natin, 'no, ang dami po nating mage-gain at nakikita lahat 'yan ng Panginoon. So meron po tayong imperishable crown. Mababasa po natin 'yan sa 1 Corinthians 9:24 and 25. So may pangako ang Diyos. Ano po, sa number 2, sabi po dito always put value in our works. 'Di ba? Matthew 6:19. Do not store up for yourselves treasure on earth.
Vermont, sabi niya, and Verne. Ang ibig po sabihin dito, huwag tayo mag-store dito sa lupa kasi nabubulok. 'Di ba? Nanakawin pa yan. 'Di ba? Ang sinasabi po dito, imbis na mag-focus ka dito sa mundong ito, magpayaman ka, imbis na maging materialistic ang tao, parang palagi mo na lang ina-achieve is yung success sa business mo, maging busy ka sa trabaho mo, 'di ba? Anong sinasabi ng Lord? Hindi po pinagbabawal ng Panginoon na magtrabaho tayo, mag-ipon tayo, hindi po niya pinagbabawal. Ang sinasabi lang niya, palagi nating isama ang Lord sa lahat ng ating gagawin. Kasi yung mga trabaho na yan, pwede yan mawala. Yung pera na yan, pwede yan maubos. Lahat ng kayamanan mo was niloob ng Panginoon na mawala sa iyo yan, like Job. 'Di ba? Kaya nang tanggalin niya yan. 'Di ba? Kaya sinasabi ng Panginoon, imbis na mag-ipon ka dito sa lupa, na mabubulok lang, pwedeng nakawin yan. 'Di ba? Lagi niyang sinasabi, bakit hindi tayo mag-ipon sa langit? Mga ginagawa po natin ano. Pero hindi po yan ang dahilan para tayo ay masave. Mananampalataya pa rin. Ang sinasabi lang ng Panginoon bilang bunga po ng pagsisave niya sa atin, syempre yung buhay na binigay niya, 'di ba? Gawin nating makabuluhan yung buhay na pinapahiram niya sa buhay na meron tayo. 'Di ba? So napakahalaga na matutunan nating kung paano natin i-impart sa ibang tao yung kung paano binago ng Lord ang buhay natin, idala natin sila sa Lord, 'di ba? Mag-save tayo ng mga souls din na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yan ang gusto ng Lord. Ayaw niya yung kayamanan na meron tayo, okay na yan. As long as nakakaraos tayo, okay na yan. 'Di ba? Hindi naman natin, sabi nga nila, hindi naman natin maidadala sa hukay ano man ang meron tayo ngayon. Ang importante, 'di ba, yung paglilingkod sa Panginoon. Ang importante yung buhay natin kasi pag tayo ay namatay, hindi naman po maaalala kung magkano ang laman ng bangko natin eh. Pag-aaway-awayin pa yan ng pamilya, ng mga anak. 'Di ba? Ang isang taong mananampalataya ng Panginoon, 'yon ang magandang maalala natin na, "Ay, nung buhay si sister, totoo naman, pag siya ay nag-pray," 'di ba? Alin po bang maganda? Mas magandang pakinggan. So sabi po sa 1 Peter 1:4, "And into an inheritance that can never perish or fade." 'Di ba? So, yung crown na imperishable crown na ito, never makukuha sa iyo, kapatid. As long as na ang takbuhin mo sa Panginoon ay pinagpapatuloy mo. Hindi yan yung crown na ililipat sa akin, ikaw yung gagawa ng ganito, ikaw yung parang magtatrabaho para sa Lord, sa akin ibibigay, imposible po. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, ginagawa natin. Kung ano ang takbuhin natin ngayon, sa atin po yan. Walang makakakuha ng crown na to sa iyo, kapatid. As long as nagpapatuloy ka sa Panginoon. Ikaw at sa'yo pa rin ibibigay ng Panginoon ang crown na yan. Walang makakakuha dyan sa'yo. Lecture po yan sa joy. Pinaka simple po na i-term natin dun sa rejoicing is joy. Dapat bilang isang mananampalataya, andun yung joy sa puso natin. After all, what give us hope and joy? 'Di ba? Dahil sa Panginoon, no, yung mga problema na pinagdaanan natin ang bibigat. 'Di ba? Sa mga utang, ang dami nating binayaran na hindi tayo natatapos, ang daming bagay na sorry po, nawala yung slide ko. Ang daming bagay na pinagdaanan natin na napakahirap. Pero dahil salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos nakalampas po tayo. Andun pa rin yung joy sa paglilingkod, kahit nasugatan ka, sa paglilingkod, kahit na, 'di ba, sa ang bulsa mo, sa paglilingkod, andun pa rin yung joy mo, kahit na ang dami mong problema, andun pa rin ang joy mo para mag-attend ka sa mga gawaing ito. Kasi nga, salamat sa Panginoon, sa crown of rejoicing na palagi niyang nilalagay sa puso ng bawat isa. 'Di ba? Hindi kaya ng isang ordinaryong tao lamang yung umiiyak ka, no? Kasi yung anak mo may sakit, pero andito ka, nagsasalita ka sa salita ng Diyos. Hindi po magagawa ng normal na tao. Yung andito ka, nakikinig, samantalang binabagyo ang pamilya mo sa Pilipinas. Di ba ang iba na parang nababalisa. Kumusta kayo dyan? Ganito, ganyan. Walang signal. Ay, yung pamilya ko. Di ba? Pero tayo, panatag tayo, may galak sa puso, nagpapatuloy kahit ano man ang dumating. Kasi salamat sa Diyos dun sa crown.
of rejoicing na palagi niyang binibigay sa bawat isa. Ako po nagpapasalamat personally. Ang daming struggle sa panahon na 'to, ang daming problema, pero masaya pa rin po ako. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon kasi hindi niya tinatanggal yung joy na pinagkaloob niya mula nung umpisang tinanggap ko siya bilang my Lord and Savior. Salamat sa Panginoon kasi ano man ang nararamdaman ko, na niririnig ko, or ano man ang distraction na lumalapit po sa buhay ko sa panahon na 'to, hindi po ako nagpapa-distract. Andun pa rin po yung joy. Kasi sabi ko nga, kung kaya akong i-distract ng mga bagay na ito, no, mas kaya akong pasayahin ng Diyos na kilala ko. Mas kaya akong bigyan ng blessings ng Diyos na kilala ko. Kaya bakit tayo titigil? Bakit natin sasabihin na nanghihina tayo? Nasa atin, mga kapatid, ang crown of rejoicing. 'Di ba? Nasa sayo yan. Nasa sayo lang. Kung papansinin mo yung crown na binibigay ng Panginoon. 'Di ba? Wala tayong crown na physical, pero kung titignan po natin sa puso natin, andun yung crown of rejoicing. Binibigay yan ng Panginoon sa mga taong mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, 'di ba, laging sinasabi sa 1 Thessalonians 2:19, mabasa po natin 'yan. Laging pinagkakaloob ng Panginoon ang hope at ang joy. 'Di ba? So ano ang dahilan para tayo ay nabalisa sa mga panahon na namomroblema? Ano ang dahilan para sa mga panahon na nasa kalagitnaan tayo ng bagyo? Kailangan nating mabalisa. Yung mga tao po sa Bicol, alam ko may mga kapatid na nabalisa ng mga panahon na yon, pero andito pa rin po nagpapatuloy. Salamat sa Diyos. Ano po, sa crown of rejoicing. Sabi nga po, this crown was not earned by one's own righteousness. Hindi po natin nakukuha ang crown na to sa sarili nating righteousness. Ito po ay nanggagaling pa rin sa Lord. Salamat sa Panginoon. No, dahil sa righteousness ng Panginoon, righteous po tayo. 'Di ba? Walang galing sa atin. No, salamat sa Panginoon kasi pinagkakaloob niya lagi. No, it's a gift of God to those who trust in Christ's salvation. So dito po sa mga taong naniniwala lang sa Panginoon. Bilang tayo po mananampalataya. Isa po tayo sa nakakaintindi kung ano ang joy na sinasabi ng Panginoon. Kung ano ang joy na nararamdaman ng bawat mananampalataya sa puso. Na kapag tayo ay tumanggap bilang isang tinanggap natin ng Panginoong Jesus bilang Lord and Savior. No, God is amazing God. Talaga. Tayo lang ang nakakaramdam ng ganitong joy. Kaya minsan nasasabihan tayo ng parang naaaning na daw tayo eh. 'Di ba? Kasi yung joy talaga, kahit na ang dami mong problema, hindi nawawala, nakakangiti ka pa rin, nakakaawit ka pa rin. Kasi hindi nila maintindihan. Hindi nila kasi makuha yung joy na nararamdaman natin during the time. Actually, mas natutuwa pa nga po tayo pag namumblema tayo eh. Kasi napapansin tayo ng Lord. Nakikita ng Lord na tumitibay ka. Ibig sabihin, papatibayin ka pa ng Panginoon kasi may mas malaking nakapatong pa sa shoulder natin. May mas malaking blessing na nakaabang. Kaya ang gusto ng Panginoon, kapag nakalampas tayo, no, na pagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon yung mga bagay na to, ang gusto ng Lord i-embrace natin ng mas mahigpit, mas wide open yung ating mga kamay doon sa blessings na nakaprepare para sa ating lahat. So dito po napaka buti ng Panginoon kasi rejoicing is a act of showing great. Ayan, 'di ba? Great. Ibig sabihin sobrang laki, sobrang halaga kasi great eh. 'Di ba? Happiness about something. So dito hindi bilang isang mananampalataya pag tayo po ay namomroblema, dapat andun pa rin yung magalak. No, salamat sa Panginoon. Kasi nare-resolba yung mga problema kapag alam natin na andyan ang Lord. Parang gumagaan po mas nagiging magaan. Mas nagiging magaan yung mga bagay. Wait lang po, ayusin ko. Mas nagiging magaan. Lalo na kapag ikaw ay nasa lowest point ng buhay mo. Wala naman po sa slide. Ayusin ko pa lang po. Nasa chaos ka, 'di ba? Nasa sadness ka, nasa pinaka downfall, even you are in pain, 'di ba? Ang sinasabi po ng Panginoon, no? Yung joy na binigay ko sa iyo lagi mong tatandaan.
Kaya may joy kasi hindi lang naman yan, hindi diyan mag-i-stay ang buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Hindi yan ang ending ng buhay mo. May joy. Ibig sabihin, endure mo lang. 'Di ba? I-absorb mo lang. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, i-absorb mo lang. Ang ibig sabihin ng joy, mayroong naghihintay sa atin sa huli. Dahil sabi nga sa Exodus 14:14 po, because the battle is for the Lord, not to us. So, ano po gagawin natin? Manalangin tayo. Manalangin lang tayo. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Manampalataya ka, manalangin ka, magtiwala ka, no? Na may gagawin ng Panginoon sa iyong buhay, sa aking buhay. Ako po lagi ko sinasabi, every time na papasok po sa isip ko yung problema, bahala ka na, Lord. Sa'yo na to. So, for the whole day po, hindi ko na naman siya iisipin. Pagdating ng gabi, maiisip ko na naman kung ano yung problema. Sabi ko, Lord, sa'yo na to. Kasi, hindi ko mahanap sa sarili ko kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Aside po dun sa kanya na talaga. Kasi wala naman akong magagawa. Kahit ubusin ko pa yung energy ko, kahit ano pang gawin ko, kung wala, hindi kinakaloob ng Panginoon. 'Di ba? Kaya pinapasa ko sa kanya. Sa'yo to, Lord, hindi to sa akin. Bahala ka na. Kaya napakabuti ng Panginoon kasi yung rejoicing, sabi nga po ng alaga ko, anong inaawit mo? Kasi naririndi siya minsan. Malakas po talagang nilalakasan ko yung music ko para yung worries hindi po makapasok sa sarili ko kasi once na nagwo-worry na tayo nakakalimutan natin na may Diyos. Nakakalimutan natin na nakatingin ang Panginoon. So nilalakasan ko po talaga yung music para ma-distract ako no dun sa iisipin ko na naman. So lagi kong sinasabi, Lord, sa iyo na to. Dinidikit ko po talaga even sa CR nandun yung Exodus 14:14. Dinidikit ko po talaga even sa kitchen. Kasi minsan, sa sobrang pag-iisip natin, nakakalimutan natin na nakatunghay ang Lord. Kaya sabi ko, kahit na magalit si Lola, na maingay ako sa bahay, sabi ko, as long as na hindi ang Diyos ang nagagalit sa akin, okay lang yan. Hindi ko kailangan matakot sa Kanya. Sabi ko nga po, kung ayaw nyo kung ayaw mo ng kasama na umaawit na ganito, hahanap din ako ng mga alagaan na hindi nagrereklamo. So titigil po siya. Kaya sabi ko nga, walang battle sa buhay natin na hindi tayo sasamahan ng Panginoon. So ngayon po okay na siya. Hindi na siya nagrereklamo. Salamat sa Panginoon. Paano po kung nawala yung joy sa puso ko? Paano kung inilugbo ko yung sarili ko? Hindi niyo po ako naririnig sa oras na to. Titigil po talaga ako. Kasi manghihina at manghihina ako espiritual. Pero salamat sa Diyos. Sa crown of rejoicing na palagi niyang pinagkakaloob sa kanyang mga anak. So, dapat yung delight natin sa Panginoon is palagi pong andon. Sabi nga po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice, di ba? Ang sinasabi niya, kung namumblema ka, di ba, magalak ka pa rin. Kasi hindi naman nakatingin lang ang Lord. May gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Magtiwala lang tayo. Palagi po tayong positibo, no? Palagi mo nating isipin, hindi lang naman tayo ang nakakaranas ng mga problema. Marami sa mga kapatid natin ang nakakaranas din po. Pero salamat sa Diyos. Kasi hindi niya nine-neglect anuman ang pinagdadaanan natin. Wala siyang pinapabayaan ni isa. Sorry po, nawawala yung aking Sorry ng Panginoon. So dito po sa number 3, ayan. Sa number 3 po, nawala kasi. Ayan. Sa number 3 po, the crown of righteousness. Salamat sa Diyos. Nagiging righteous po tayo dahil sa Panginoon, hindi dahil sa gawa natin. Sabi po sa 2 Timothy 4:8, now, there is a store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Tingnan niyo po, tayo po na nandito naniniwala ako na ang bawat isa naniniwalang babalik ang Panginoon. Naniniwala po ako na ang bawat isa, no,
nananalig po tayo na babalik ang Panginoon at kasama tayong kukunin ng Lord. No, sabi po dito, ang putong ng katwiran. Buhat ngayon, ay nataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat naman ng naghahangad sa kanyang pagpapakita. Makakamtan natin ang putong na ito sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo. Kung wala ang katwiran ni Kristo sa atin, hindi natin makakamtan ang putong na ito. Salamat sa Diyos. Dahil ito ay katwirang ipinagkaloob sa atin, hindi ito nakakamit sa pamamagitan ng lakas at pandaraya na gaya ng koronang panlupa. So ito po sinasabi, hindi po natin nakukuha ang righteousness na ito ng sa sarili natin. Like pagtulong, pagbibigay pinansyal, pagiging pabayani mo sa mga sakuna, 'di ba? Kung may nalulunod, sinagip mo, magiging righteous ka na. Hindi. Kasi sa ibang religion po, ito po yung paniniwala nila. Maliligtas sila sa mabuting gawa. Yung righteousness na ito makukuha lang natin galing sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Righteous ang Lord, kaya nagiging righteous po tayo bilang kanyang mga anak. So dito po, napakasarap na dadating man ang Panginoon, kasama tayo doon sa kanyang makakasama. So, bilang isang mananampalataya, kapag punta tayo nagpatuloy ng pagiging matuwid, pagiging pagsunod ng tama sa salita ng Panginoon, no, na hindi po tayo nananatili sa paggawa ng kasalanan. No, makakasama natin ng Panginoon. Salamat sa crown of righteousness na pinagkaloob ng Lord. Napakabuti ng Panginoon. Kasi yung inaasam po natin na pagdadamit ng puti, yan. Diba, makukuha natin yan. Salamat sa crown of righteousness na binibigay ng Panginoon. Yung mabibihisan tayo from the maduming damit, diba, napapalitan ng white na damit ng Panginoon. Salamat sa Diyos doon sa righteousness na pinagkakaloob niya sa bawat isa. Kasi hindi naman po natin kayang maging kung ano tayo ngayon sa pagsasalita, kung ano ang nai-impart natin sa ibang tao, yung pagiging mabuti mo, pagiging mabait mo, pagiging pagsasacrifice mo para lang sa kapatid mo. Diba? Salamat sa Panginoon. Kasi righteous ka, kaya righteous tayo. Salamat sa mga buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa pagliligtas niya, sa salvation na meron tayo. Salamat sa Panginoon. Sa pagiging righteous na, kaya righteous tayo. Kaya wala pong maiyayabang ang bawat isa. No? Wala pong kahit sino man ang magsasabing, hindi, sumunod ako ng ganito, nagbigay ako ng ganyan. Di ba? Sabi nila, giving daw. O, ako naman, giving ng giving. Wala pong kabuluhan yung mga bagay na ganito. Dahil ang righteousness ay nanggagaling lang sa Lord. No? Wala pong makaliligtas sa ganitong gawain. Ang mga bagay na ginagawa nating kabutihan, bunga po yan ng salvation na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Actually, ang salvation na yan, mabibigay lang naman sa'yo kung maniniwala ka. Diba? Kung gusto mong ma-save, diba, have faith. Maniwala ka sa Lord. Pero yung gagawa ka ng mga bagay na sa ibang tao at sasabihin mo, matutuwa sa'yo ang Lord kasi gumawa ka ng ganito. Maling ideya. Maling ideya. No? Lagi po nating ilalagay sa ating sarili na ang righteous lang ay ang Panginoon. No, nagiging righteous tayo dahil sa righteousness ng Panginoon. Salamat sa crown of righteousness ng Lord. Diba, makakasama natin siya. So, number 4 po, the crown of glory. Sabi po dito, sabi sa 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Wow. Diba? Sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog. Ang pagparito ng punong pastol ay tatanggap kayo ng kaluwalhatiang koronang di kukupas kailanman. Ang salitang maluwalhati ay isang kaakit-akit na salita na tumutukoy sa mismong kalikasan ng Diyos at ng kanyang mga gawa. Kaakibat nito ang kanyang dakilang karangalan at kaningningan. Matatandaan na habang binabato si Esteban, ito po yung namatay sa stoning, nakuha pa niyang tumingala sa langit kung saan nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos. So dito po tayo, pag dumating ang Lord at nagpapatuloy tayo sa lakaran natin sa Panginoon. No, ito pong the crown of glory. Magkakaroon po tayo nito.
no? Kung tayo po ay nananatili, no, sa paglilingkod sa Diyos. Kung tayo po ay nananatiling malinis sa pagdating ng Panginoon, no? Though nagkakaroon pa naman po tayo ng kasalanan, pero hindi na po siya intentional. 'Di ba? Yung mga bagay na simpleng bagay, for example, umiinit pa rin ang ulo, 'di ba? It's normal. Nature na po ng tao 'yan. Pero dahil sa bunga ng banal na espiritu, syempre na naho-hold na po natin yung mga ganitong bagay. 'Di ba po, naiiwasan na natin siya, nami-minimize na natin siya. Ang mga mananampalataya ay labis na pinagpala na makapasok sa kaharian ng Diyos at tumanggap ng koronang ito ng kaluwalhatian at maging katulad sila ni Jesus sa kanyang kalikasan. So, tingnan niyo po dahil sa crown of glory na binibigay ng Panginoon sa kanyang mananampalataya, makakasama natin ang Lord. Doon wala ng problema. Diba? Sino ba ang gusto sa habang buhay na lang na problema? Di ba wala? Kaya nga po tayo sa paglilingkod, nakakaranas man tayo ng mga problema, endure lang natin. Diba? Ang importante, sa dulo naman ng mga to, makakasama natin ang Lord. Diba? So, ang mga koronang ito na nabanggit po, kung titignan natin, talagang pinapakita dito na bilang isang Kristiyano, huwag tayong magpatinag. Bilang isang Kristiyano, kung paano natin sinabi noon, di ba? Tayo po kasi, ang hilig nating maglilingkod ako sa Lord. Hindi ako, di ba? Maglilingkod ako, magpapatuloy ako kahit anong mangyari, di ba? Mahilig po tayo magsalita ng ganito pero dumating ang problema. Iilan lang po ang nasaksihan ko talaga na from the start na maging Kristiyano ako, na nagpatuloy talaga hanggang ngayon. Kasi ang dami ko na pong nakitang medyo naano na sila. Pero kung titignan po natin, doon po kasi sa mga bagay na ginagawa natin para sa Lord, talagang dadating at dadating yung time na bibitaw ka. Kung ikaw ay isang mababaw lamang, no, na mananampalataya, like naniniwala ka lang or sumasampalataya ka lang kapag nakakaranas ka na ng magandang buhay, no, parang sinasabi mo, purihin ang Panginoon kasi andyan ka sa success mo eh. Syempre, praise the Lord. Pero once na ikaw ay dinala ng success mo, saan ka pa kaya dadali ng bagay na ito? So, makukuha mo pa kaya yung crown na to? May crown of glory pa kaya kapag ikaw ay ando na sa mundo? No? At iniwan mo ang Lord na noon ay nagligtas sa'yo, nagtanggal sa'yo sa problemang tinatahak ko. Di ba? May mga tao kasi na nakakalimutan natin ang Panginoon. Once na nakakatamo tayo ng success sa buhay, no, ng ginhawa, imbis na tumulong tayo, no, kahit na sa simpleng bagay lamang o sa simpleng way, kung paano tayo makakatulong sa iba. Ang iba po natatangay ng success nila. Nawawala na talaga at all. So, paano pa natin makukuha ang koronang ito kung wala na pala tayo doon pa lamang dito sa lupa kung hindi na natin naituloy yung lakad sa Panginoon. 'Di ba? Ang madalas po kasi bilang Kristiyano, lahat tayo gusto natin ng blessing. 'Di ba? Gusto natin ng blessing, ayaw naman natin dun sa mahirap. Tunay. 'Di ba? Lahat tayo nagpe-pray for I'm blessed. Lahat tayo nagpe-pray for ang Panginoon, di naman ako pababayaan. 'Di ba? Ang Panginoon, Lord, sabi mo sa mga salita mo, mga promise mo, pero po yung ginagawa natin, paano matutuwa ang Panginoon kung hindi naman siya naka-align dun sa gusto ng Lord para sa buhay natin bilang isang anak niya. 'Di ba? Kahit naman po ang simpleng magulang. Minsan napapagalitan tayo. 'Di ba? Paano ka paano i-grant ng parents mo yung bagay na hinihingi mo kung nakikita naman nila na hindi ito appropriate na ibigay sa'yo. 'Di ba? Doon na lang po sa simpleng bagay na ganito. Kaya purihin ng Lord. Doon sa mga mananampalataya po, na never nagtanggal ng grip nila sa Panginoon, never lumayo, never tumigil, never nagreklamo na lang, never, 'di ba? Inisip na lang yung problema, no, nagpaagos na lang sa tubig nung dumating ang baha. Ayan. Makakasama natin ang Lord pag tayo po ay nagpatuloy. Salamat sa Diyos. 'Di ba? Pagdating ng Panginoon, sabay-sabay po tayo aakyat, mararapture tayo ng sabay-sabay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, sa number 5 po, the crown of life. This is it. O, diba? Masasabi natin, sa dulo ng race,
Diba? Do not be afraid, sabi niya po sa Revelation 2:10. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in a prison to test you. Diba? Sinabi na yan ng Panginoon. And you will suffer persecution for 10 days. Sabi niya, be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Praise the Lord. Diba? Kaya yung mga pinagdadaanan po natin, anong sabi ng Lord? Do not be afraid of what you are about to suffer. Huwag daw po tayo matakot. Ano man ang pagdadaanan natin sa panahon na to. Sa race ng buhay natin, ano man ang matamo natin, failure, rejection, diba? Persecution, sabi ng Panginoon, just endure. Diba? At talaga naman na ilalagay tayo ng kalaban sa mga bagay na yan. Kaya andyan ng Lord, kung tayo po ay hahawak sa Kanya, maniniwala sa Kanya, andyan ng Diyos para iligtas tayo sa mga bagay na ganito. Kung lagi nating natatandaan na andyan ang Panginoon, kasama natin siya, hindi man natin nahahawakan physically, nakakaharap physically, pero po yung Holy Spirit na nasa atin because we are the temple of the Lord, hindi po nawawala ang Panginoon sa lahat ng eksena ng buhay natin. Even sa simpleng bagay na ginagawa natin sa buhay, andyan ang Panginoon. He is the witness in everything we do in our life. Every day po, even sa pinakamahinang boses na sinambit mo sa iyong labi, naririnig yan ng Lord, alam ng Panginoon. Diba? Sabi niya, yung mga persecutions, no, kahit pa sa mga kapwa mananampalataya natin, nakakarinig tayo, it's okay. Diba? As long as hindi ang Panginoon ang nagre-reject sa'yo, patuloy ka lang, kapatid. Patuloy tayo. As long as na hindi ang Panginoon ang nagsasabi, magpatuloy tayo. Ano ba ang magagawa ng mga salita dun sa pananampalataya? Diba? As long as na hindi ang Panginoon ang nagsasabi sa'yong, ayoko sa'yo. Diba? Hayaan natin. Wag nating hayaang maapektuhan tayo ng mga salitang ganito. Magpatuloy po tayo. Sabi nga nila, hanggang hindi ang Diyos ang nagsusuka sa'yo, diba, magpatuloy. Diba? Kasi ang nagbigay ng buhay ang Lord. Kaya naman ang babawi. Kaya, mas kanino tayo maniniwala dun ba sa mga taong nag-persecute sa'yo o sa Diyos na nagkaloob ng lahat kung anong meron sa ngayon. Diba? The crown of life. Ito lahat po ang gusto natin. The crown of life. Actually, ito ang dulo. Ito ang dulo. Actually po, dito sa The Crown of Life, kung titignan natin, tunay naman na sa buhay natin bilang isang mananampalataya, noong mga panahon na hindi natin kilala ang Panginoon, at nung makilala natin siya, no, nagkaroon po yung life. 'Di ba? Life nagbago eh. Ako po ang iniisip ko ng mga panahon na sabi ko, The Crown of Life. Oo nga, no? Kasi noon, ito ang buhay ko. So, ginawaran pa rin ako ng panibagong buhay ng Panginoon dito sa lupa kasi gusto niya, no, makilala ko siya. Binigyan niya ako ng mga pagsubok sa buhay na to. Kung iisipin po natin, life talaga eh. Yung life mo talaga ang isa-cycle ng Panginoon eh. Mula sa basura, nirecycle ka niya, hanggang sa naging, ano pong tawag dito? Kagamit-gamit ka na. 'Di ba? Isipin po natin, basura, ni-recycle ka, ngayon kagamit-gamit ka na. So sabi ko, talagang nagbibigay ng crown of life ang Panginoon. Nagbibigay talaga siya ng buhay. Sa mga may sakit, nanampalataya, gumaling. 'Di ba? Kung naririnig po natin sa Book of Matthew, yung mga ng Lord, yung mga miracle niya mula sa isang bulag, na wala namang magagawa ang bulag eh, tutuusin. Nanampalataya, pinagaling niya, nakakakita na. Ano pong nangyari? Nag-share siya ng salita ng Panginoon. Sila yung nagpatotoo. Natotoo ang Panginoong Jesus noon. 'Di ba? So, sabi ko nga, life. Totoo nga. Ang Diyos nagbibigay talaga ng buhay. Pati doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa, 'di ba? Yung mga taong yung mga binaha, no? Inagos yung bahay. Pero kung sila ay isang Kristiyano, naniniwala sa gagawin ng Panginoon, andun pa rin po yung buhay. Bibigyan niya ng pag-asa yung mga taong nawalan ng pag-asa dahil sa baha na to. Kasi makikita nila na may gagamitin ng Panginoon. 'Di ba? Makikita nila na hindi pababayaan ng Diyos na wala siyang gagamitin para mag-abot ng tulong sa kanila. So the crown of life talagang laging pinagkakaloob ng Panginoon. Noon pa man na hindi mo siya kilala, na hindi ko siya kilala,
no, nung time na naniwala ako at hanggang ngayon po nagpapatuloy pa rin dahil sa buhay, sa crown of life na pinagkakaloob ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. At pag tayo po ay nawala na sa mundong ito dahil tayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesus, may buhay pa rin tayong itutuloy sa Kanya. 'Di ba? Kung titignan natin, napakasarap ng buhay na pinagkaloob ng Diyos. Kung bilang mananampalataya, ako po pinanghihinayangan ko yung 34 years, no, na buhay ko. Sabi ko nga, dapat maaga ko palang nakilala ang Panginoon. Pero salamat sa Diyos. Inalaw niya yung 34 years na yon na maging walang kwenta para pag nakilala ko siya, no, ipaparealize sa akin ng Panginoon na yung 34 years mo na yon, hindi ka pa ba nagsawa sa buhay mo na yon? Yung 34 years mo na yon, ginawa mo na lahat ng gusto mo. Baka naman, gusto ko naman ang gawin mo. 'Di ba, kung titignan po natin, ilang taon na lang ilalagi natin sa mundo. Compare doon sa 34 years na sinayang natin sa buhay natin. Sigurado pa ba ako na kaya kong tumbasan yung 34 years na yon plus 34 years sa panahon na to na nabubuhay ako plus 34 years pa na maglilingkod ako sa Diyos? 'Di ba? Hindi po natin sure kasi hindi natin hawak ang bukas. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat po sa buhay na binabago niya araw-araw, sa buhay na pinapatatag niya araw-araw, sa buhay na pinagkakaloob ng Panginoon araw-araw, na meron tayong buhay, di po ba, na ini-embrace kahit na napakahirap. May buhay po tayong pinagpapatuloy kahit na alam natin na sa lakaran na to, no, magiging sugatan tayo. Kasi naniniwala tayo na ang buhay na to ay ipagpapatuloy natin na kasama ang Panginoon sa susunod na buhay. Puro buhay po, no? Kung titignan natin talagang ang Lord is a life giver. So, ayan, napakabuti ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya, yung 5 po na crown na to, no, bilang isang mananampalataya, ako po, na pinarealize ng Panginoon, na ito pala yung magiging ko. Pagdating na ako po ay nagpatuloy sa lakaran. Sabi ko nga, hindi ako ngayon titigil. Didiretso pa rin ako kahit anong mangyari, kahit anong dumating, didiretso pa rin ako. Kasi once na akong niligtas ng Panginoon doon sa problema ko last year, na kulang na lang magpakamatay ako sa problema, no? Ito mga ano na lang to, basic na lang to. Mas kaya to ng Panginoon. Sabi po sa James 1:12, blessed is the one who preserve under trial. Ayan Blessed is the one who perseveres under trial. Sorry po, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. So tayo po, na andito, I believe, wala pong hindi nagmamahal sa Panginoon. Kasi, tinan nyo, lahat po tayo, naniniwala ako, nasa gitna ng trial, pero andito tayo, willing na makinig sa salita ng Lord. 'Di ba? Kung di natin mahal ang Panginoon, bakit tayo magtsatsaga na anong oras na? 'Di ba? Si Ma'am si nagigising ng madaling araw, tayo natutulog ng hating gabi. 'Di ba? Kung di natin mahal ang Panginoon, 'di ba? Si Pastor Andy, tingnan niyo po kahit na nasa labas siya, dami niyang ginagawa. 'Di ba? Ang dami niya sa trabaho, nagsusundo, andyan po siya nakagabay sa gawaan ng Panginoon kasi love niya si Lord. Si Nanay, ang dami nilulutuan, love niya si Lord. Mga dahilan kasi mahal natin ang Diyos. Si Ma'am si nagigising ng maaga, madaling araw, because of love. Mahal niya ang Diyos. Ang mga problema natin, si Billie Jean, si Nina, si Ashley, si Ate Jane, 'di ba? Si Ate Teresa, ang dami. Si Tatay Art na lang natanggalan ng bubong, pero dahil mahal niya ang Panginoon, andito siya. Purihin ng Panginoon. 'Di ba po, ang daming rason para tumigil na tayo sa paglilingkod na 'to. 'Di ba? Ang daming rason para hindi na tayo magpatuloy kasi sabi nila pag may Diyos ka, hindi ka mahihirapan. Pero walang sinabing gano'n ng Lord kung titignan natin sa Bible, wala siyang sinabing gano'n. Once na nakilala mo ko, magiging okay ka na, wala kang problema. Anong sinasabi ng Lord? Endure. 'Di ba? Ano mo lang, um, tiisin mo lang, ano man ang pinagdadaanan, magpatuloy. 'Di ba? Kasi once na po tayo tunay, kapag tayo humiwalay sa Lord, kung mahina tayo ngayong may Diyos tayo, minsan nakakaranas pa tayo minsan nawawalan ka ng energy. Paano pa pag wala kang Diyos? Baka ano nang nagawa mo sa sarili mo, 'di ba? Kaya purihin ng Panginoon, no? Yung mga taong may perseveres under trial. Yan.
Tunay po yan, yung mga nagtitiis. Yan, yung mga nagpapatuloy kahit na ang dami nating problema. Purihin ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kasi meron po tayong mga crown. So mayaman pala tayo bilang isang mananampalataya. Hindi po yan alam ng ibang mga normal na tao lang. Hindi nila alam na mayaman tayo higit dun sa crown na pinapatong sa mga king, sa mga ano ng bansa nila. Mayaman po tayo ng higit dahil 5. 5 yung sa atin. No? Ang magiging pride natin dito ang Panginoong Diyos. Ang Jesus Christ. Kung sila pride nila, yung mga koronang meron sila sa ulo, tayo po ang magiging pride natin dito, ang Panginoong Jesus. No? Ang magiging iyayabang natin sa kanila, ang Diyos na meron tayo. Ang magiging pinakapanlaban natin sa kanila is the Lord Jesus Christ na palaging andyan. No, higit po sa kahit anong material na bagay, yung testimony na meron tayo. Yun ang magiging pinaka tayo natin sa tao. Sa taong nanghihina, 'di ba? Ay yung testimony natin kung paano tayo tinulungan ng Panginoon. So dito po ayan sila, Kingdom of Heaven crowns. Ayan lang po. Nakasama rin lang po 'yan. Kaya purihin ang Panginoon. Para po sa mga reference lang po ito. Yung 5. Reference po natin yung 5. Kaya sabi po magpatuloy tayo. Ayan. Kung sino po yung mga gustong yumaman, ako gusto ko maging mayaman, kaya gusto ko tong crown na to, magpapatuloy ako. Siyempre, no? Naniniwala po ako na ang bawat isa ay mayroong mga crown na ito, kaya pagyamanin po natin yung mga crown na pinagkakaloob ng Panginoon. Ayan, maraming salamat po. To God be all the glory. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa wisdom na pinagkaloob nyo. Maraming salamat, Lord, sa mga problema, sa mga trial, Panginoon, na nag-shape sa amin kung saan man kami nakatungtong sa pananampalataya namin sa panahon na to. Maraming salamat, Lord, sa mga trial na inalaw mo sa aming buhay na nagpapatatag sa bawat isa. Nawa, Panginoon ko, dumating ang time, Lord God, na ang mga crown na ito, Lord, ay nasa amin pa rin. Ano man ang dumating, Panginoon ko, patatagin mo ang bawat isa at ano man ang maging resulta, Panginoon, ng mga problemang ito sa aming buhay, naniniwala kami, Lord, na ang mga crown na ito ang magiging reward sa tamang panahon. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen po. Praise the Lord. Amen.